Hello mga ka-fur parents! Welcome back to my channel. Kumusta na kayo guys? Yan, may papakilala nga pala ako sa inyo. Ito yung bago naming alaga. Yan, pugo sa Tagalog o quail. Diba? Yan. Ito kasi ay babae. So, meron din akong male nito, pero ito babae ito. Ayan. Yung naririnig nyo na parang humuhuni, male yon. So, ito is a female. Yan. Kasi malalaman nyo siya pag female. Yan, ang huni niya, parang ganun lang siya. Ayan. Tapos, hindi siya hindi siya naggaganon, hindi siya nagtitilaok na parang sa tandang na manok. Yon, male yon. Yung naririnig nyo. So, ito, hindi siya ganon, hindi siya nagaganon. And then, once na palatandaan din is, yung kapag in-squeeze nyo yung dito, hindi ko kasi siya ma-squeeze kasi malikot siya. So, ito, medyo lighter yung dito niya. Oo, yan. Lighter yung kanyang may pagka-brown kapag siya ay female. Pag male is medyo dark na yung kanyang brown. Wait lang. Ang likot niya talaga. So, oo. Malikot siya, naninipa siya. Ayan. Ayan, tingnan niyo yung huni niya. Ayan. Actually, alaga to ng anak ko, itong pugo na to. So, alam nyo, may tips lang ako sa inyo guys kapag gusto nyo mag-alaga nito. Ngayon ko lang kasi din nalaman na territorial pala sila. So, hindi ko rin kasi alam na ganun pala yung ugali nila, yung behavior nila. So, no choice naman ako kasi ito kasi parang parang yung parang sa mga bunot-bunot sa school. Ito yon, kinuha ng anak ko. So, wala naman din akong idea na hindi pala siya parang katulad ng pangkaraniwang bird. Sila kasi pag pinagsama mo pala yung dalawang male sa isang kulungan, is may tendency silang nag-aaway. Nag-aaway sila. So, kapag naglagay kayo ng female, see to it na mas marami yung female kaysa dun sa male. Kasi may stress sobra yung female. Halimbawa, meron kayong isang female, tapos meron kayong isang ding male. So, sila, tawag dito, wala silang tigil. Kapag medyo mature na sila, walang tigil sila sa yung pag-mate. So, dapat pala, ihihiwalay mo sila. Kaso, wala nga kami kulungan. So, hindi ko rin alam na dalawa pala yung male pala na nakuha is puro lalaki. Tapos nag-iisa lang siyang babae. So, ano ang tendency? Yung mga pugo ko na male, nag-aaway sila. Para silang nagsasabong. So, dapat pala, medyo lakihan nyo yung kulungan nila, maraming female kaysa sa male. Kasi, nag-aaway pala yung dalawang male pag pinagsama mo. Para pala silang fighting fish. Hindi ko rin talaga alam na ganun pala yon. So, no idea kasi nga, kumbaga, ito, binili lang ng anak ko doon sa mga bunot-bunot sa school. So, nung sinerch ko siya, yun pala yun, ganun pala siya. So, hindi ko rin alam. So, ang nangyayari, nahirapan tuloy ako. Kasi, mas marami yung male, iisa lang tong female. Tingnan nyo, alam nyo ba, napaka-aggressive nila, yung mga male. Wala silang tigil sa parang, wala silang tigil mag-away. Pag pinagsama mo pag konting dikit lang nila, nagtutukaan sila, tapos as in talagang nakalbo na sila. O ganun yung nangyari doon sa mga male na pugo ko. Ito, share ko lang naman yung story. So, parang anong nangyari tuloy, wala na silang yung kumbaga, wala nang kasiyahan sa buhay. Wala na ibang ginawa kundi mag-away. Hindi na sila kumakain ng payat na nila kasi nga,
puro na lang sila ganun. Parang sabong-sabong sila. Mahilig silang magsabong. Di ko rin gets kung bakit kailangan nila magsabong. Tapos, ito kawawa. Halimbawa, dalawang lalaki. Tapos ito ilalagay mo, may stress to sobra yung female. Kaya huwag kayong maglalagay ng isang female, tapos dalawa yung male. Naku, kawawa yung female. Hindi siya, para siyang ano, kumbaga diba sa fighting fish, pag pinagsama mo pala yung dalawang male na yun, sasabong talaga sila hanggang kamatayan, hanggang makalbo. Kaya, ano, hindi ko rin naman kasi alam yung ganon. So, no choice na rin ako. Pinaghiwalay ko yung dalawang male. Kaso nga ganyan sila, oh. Napaka-aggressive nila. As in, alam mo bang nanunukha sila pag pag kinukuha mo sila. Akala nila, kalaban nila ako. So, ang ginawa ko, nilagyan ko ng division, yung kulungan. And then, itong female, pinagsama ko dun sa isang male. Naku, kawawa. Kawawa din tong female kasi lagi din siyang sinasampahan. Parang kumbaga sa aso, walang tigil sa pag-stood hanggat nandun yung female. Kaya anong nangyayari, yung dito nila, nakalbo na lang. Diyos ko. So, no choice din naman ako. Wala na rin ako magagawa. Pero pinaghiwalay ko naman. Kaso nga lang, minsan pinagsasama ko. Kawawa din talaga yung female. So, ang advice ko lang sa inyo guys, pag mag-aalaga kayo ng ganito, mas maganda yung marami yung female. Mas maganda nga puro female na lang. Kaso hindi rin naman kasi kami nakapili. Hindi naman namin alam na puro pala male yung nakuha ng anak ko. Tapos isa lang yung female. So nangyari, 3 lalaki tuloy yun nandito. Isang female. So anong nangyayari? Kawawa. Yung 2 male, pinaghiwalay ko sa baba. And then ito isang female and then isang male. Ganun. Ano sila? Wala silang tigil sa pag-aaway. So, ang ginawa ko na lang, nilagyan ko ng division. Pero ngayon nga, advice ko sa inyo, paghiwalayin nyo, o mas maganda, puro babae na lang kunin ninyo. Pagka bipili kayo ng babae, dapat yung babae, hindi siya yung parang tumitilaok. Kasi pag once na yung quail, tumitilaok, automatic lalaki talaga yun. Tapos, mahirap kasing i-identify sa kulay din nila kasi meron din kasing red na quail. Maano yung dito nila, pag medyo dark yung dito nila, male yon. Kapag medyo lighter brown, female. And then, pag ginawa ka mo, pag in-squeeze mo, hindi ko kasi ma-squeeze, ang likot. Nanunuka siya. So, pag in-squeeze mo yung dun sa may niya, dito sa ganito niya, dapat magbabubbles. Pag may lagbas ng bubbles, male yun. Shh! Ang likot! Tapos, tumingin ka sa camera. Ang aggressive. Ngayon ko lang nalaman, ang aggressive pala ng mga pugo. Hindi ko rin talaga alam. Pero, yun nga, pag female, hindi siya naglalabas ng bubbles. Pag in-squeeze nyo yung banda dito sa may kalagitnaan ng legs nila. And then, yung dito nila, medyo lighter kaysa sa mga male. Kasi yung male medyo dark. Tapos sila, parang tumitilaok ang mga lalaki. Ang babae hindi. Ayan. Ganyan lang ang tunog ng mga female. O, ayan. Ganun. So, yun ang nalaman ko ha. Nalaman ko na ganun pala siya i-identify pag female and male. So, sa susunod, wag na kayong kukuha ng puro lalaki. Tapos ang kulungan nyo, hindi ganun kalaki. So, yun naman advice ko sa inyo guys. Yan, ito lang yung mai-share ko sa inyo. Sana nakatulong ako ng konti sa mga gustong mag-alaga ng ganito. Magkaiba po talaga sila sa sisiw. Ay, tingnan mo, nanunuka siya. My gosh. Iba po talaga siya sa sisiw. Kasi yung sisiw kahit paano mabait, diba? Sila, aggressive sila, sobra. Tingnan mo, napakatapang niya, oh. Oo, nanunuka siya. Tapos, help na lang po sa aking channel at naway nakatulong ako sa mga gustong mag-alaga ng ganitong pet. So, maraming salamat po sa mga old subscribers na patuloy na hindi nag-unsubscribe. Yan. At sana po yung mga hindi pa po mga nakasubscribe, pasubscribe na lang po yung aking YouTube channel.
Meron din po akong Facebook account dyan. May page. Dyan ko pinopost yung mga nasa-sold out kong mga puppies, ganun. Mga buyers, yan. So, maraming salamat po sa inyo sa pagtangkilik at pakikinig sa aking dinidiscuss na impormasyon. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. Subscribe. Thank you for watching.